Maging marangal nawa sa lahat ang pag-aasawa at huwag nang magkadungis ang higaan, sapagkat ang mga mapakiapid at ang mga mapangalunya ay pawang hahatulan ng Diyos. Tumunghay si Shaira sa pastor pagkatapos basahin ang talatang iyon mula sa Biblia. Nasa church silang buong pamilya. Nasa ibang upuan ang mga magulang niya, samantalang siya ay nasa grupo ng mga kabataang babae. Sa 20 taon niya rito sa mundo, ilang beses niya nang narinig iyon. Alam niya ang kahalagahan ng virginity. Bilin palagi ng mga magulang niyang ingatan iyon, na sa magiging asawa niya lang pwedeng ibigay ang sarili niya. Pero sa sobrang higpit ng mga magulang ni Shaira, minsan ay parang nasasakal na siya. Kapag nakikita niya ang mga kasing edad niyang may boyfriend o kahit manliligaw man lang, hindi niya maiwasang mainggit. Sa tahimik niya kasing puso, gusto rin magkahumog para sa pag-ibig na kakaiba at bago sa kanyang mga mata. Nang matapos ang pagsamba, umuwi na rin silang mag-anak. Huminga siya ng malalim. Kailangan niya pang mag-aral. Papasok na sana siya sa kwarto niya, pero may inutos pa sa kanya ang kanyang mama. Pumunta muna tuloy siya sa kitchen para tulungan itong magluto. May nabanggit sa akin ng churchmate natin kanina, saad ng mama niya. Nagpatuloy ng sa paghihiwa ng gulay si Shaira. Ano po yon? Napansin raw ni Perlita na madalas kang nakakasama sa mga lalaki kamakailan. Nakita ka niya, bakit mga ganong klaseng tao ang kaibigan mo? May intindihan ko pa kung churchmate lang din natin at kilala namin ang papa mo. Pero yung mga sinasamahan mo hindi namin kilala. Alipin ang masasamang gawain sa sanlibutan. Natigilan si Shaira sa paghihiwa. Kaibigan ko lang po sila. Classmate ko rin po sa ibang subject kaya nakakasama ko. Napailing ang nanay niya. Naiintindihan namin yon. Ngunit sa tingin namin, mahalaga pa rin na maging maingat ka pagdating sa mga lalaki. Maingat naman po ako. Mahinang sagot ni Shaira. Nagpatuloy pa ang nanay niya. Kita mo, ang mga lalaki, may mga itinatagong motibo sa atin yung mga yan. Yung mga pinagkakatiwalaan nga, nagagawa pa tayong traitor rin. Iyon pa kayang hindi natin lubusang kilala. Maaaring maganda ang pakikitungo nila, ngunit maaaring wala silang magandang intensyon. Tumango lang si Shaira. Alam ko naman po yun. Narinig ko na po yan. Pero hindi lahat ng lalaki katulad ng iniisip niyo, mama. Bakas ang pagtutol sa mukha nito. Kahit na, saka di rin magandang tingnan na marami kang kaibigan na lalaki. Bilang mga magulang mo, responsibilidad din naman naming tiyaking ligtas ka at may proteksyon. Para magawa namin yun ng maayos, huwag ka sanang maging pasaway. Alam naman ni Shaira kung ano ang ibig sabihin ng kanyang mga magulang. Iyon nga lang, bakit kapag siya ay hindi pwede? Bakit yung iba ay pwede naman at malayang magdesisyon para sa sarili ng mga ito? Kinagat niyang pang-ibabang labi. Bakit hindi pa rin po ako pwedeng magkaroon ng boyfriend? 20 na naman po ako, mama. Saka alam ko na po kung hanggang saan ang limitasyon ko. Bakit? May nanliligaw ba sa'yo sa school? Tanong agad ng kanyang mama. Nanlaki ang mga mata ni Shaira. Wala po. Naisip ko lang po kasi na matanda na po ako. Pwede na naman po siguro. Huminga ng malalim ang kanyang ina. Hindi namin sinasabing hindi ka maaaring magkaroon ng boyfriend. Ang gusto lang namin ng papa mo, maging maingat ka at huwag magmadali sa mga bagay-bagay. Alam mo ang limitasyon mo, pero kapag nandyan na, hindi mo rin alam ang naghihintay sa'yo. At gusto rin naming mag-focus ka sa pag-aaral mo. Huwag ka masyadong madistract sa pagkakaroon ng boyfriend. Alam naman ni Shaira ang ginagawa ng mga ito. Gusto ng mga magulang niya ang magandang kinabukasan para sa kanya. Pero parang ang sikip sa pakiramdam niya. Tila laging gusto niyang umalpas at kumawala mula sa kadenang paniniwala ng mga ito. Ingatan mo yung sarili mo.
Kung magkaroon ka ng boyfriend tapos inaya ka sa kama, anong gagawin mo? Hindi naman din tayo sigurado sa magiging tunay na ugali ng taong pipiliin mo hanggang hindi mo nakakasama. Sa asawa mo lang dapat ibibigay ang katawan mo. Patuloy pa ng mama niya. Itinuro ng mga ito sa kanya na ang halaga ng isang babae ay nakatali sa kanyang pagkaberhen, na dapat niyang ingatan ang sarili para sa kanyang asawa lamang. Itinuro din ng mga ito sa kanya na ang pakikipagtalik bago ang kasal, isang kasalanan at labag sa mga mata ng Diyos. Bukod pa rito, kung mananatili siyang berhen bago ang kasal, magiging mas kanais-nais sa kanyang magiging asawa iyon, na parang iyon lang ang magiging indikasyon na tutuparin ng kanyang asawa ang pangako at mas magkakaroon ito ng katapatan sa kanya. Gayunpaman, ang dami niyang nakitang senaryo na kahit berheng nakuha ng lalaki ang isang babae, kung gusto talaga ng lalaking magloko, magloloko talaga. Ang paniniwalang iyon ay malalim na nakaugat sa pagpapalaki ng kanyang mga magulang, mga inaasahan sa lipunan at mga paniniwala sa pananampalataya. Hindi dapat questionin ni Shaira iyon, pero hindi niya talaga maintindihan kung bakit ang dami pa rin taong nagkakamali. Nasa school si Shaira papuntang building nang biglang harangan siya ng isang lalaki. Hindi niya napigilan ang pagsinghap. Si Jake pala iyon, ang varsity basketball player at campus crush. "Uy, kanina pa kita gustong kausapin." Nakangiting sabi ni Jake sa kanya. "Hi." Nakangiting sambit ni Shaira. Dumaan ang kaba sa kanya. Mas lalong lumawak ang ngiti ng binata. "Napansin kita sa paligid ng campus at sa tingin ko, kakaiba ka. Iniisip ko kung gusto mo bang sumama sa akin minsan." Nakatingin sa kanya si Jake mula pa nung unang araw ng klase. Palagi itong hahanap ng dahilan para makausap siya. Sa library man o sa cafeteria. Nakakuha ng atensyon ng maraming mga babae ang kagwapuhan nito. Ngunit siya lamang ang tila hindi pinansin ang mga ginagawa nito. Nag-aalangang sumagot si Shaira. "Hindi yata magandang ideya yun, Jake. Saka sinabi ko na sa'yo, diba? Hindi ako nagpapaligaw." "Bakit naman hindi?" tanong nito sa kanya. Napabuntong hininga si Shaira. "Yung parents ko, ayaw nila akong sumama sa mga katulad mo. Ayaw nilang magkaroon ako ng boyfriend. Gusto nilang mag-focus muna ako sa pag-aaral ko." Hindi naman sa hindi siya interesado kay Jake. Sa katunayan, nakita niya itong medyo kaakit-akit at gwapo. Ngunit palaging mahigpit ang kanyang mga magulang tungkol sa pakikipag-date. Lalo na ngayong mga taon ng kanyang kolehiyo. Nais ng mga itong mag-focus siya sa kanyang pag-aaral at hindi magambala ng mga lalaki. Kaya't iniiwasan niya nung una si Jake hanggat maaari. Kahit na hirap nang pigilin ang damdamin. Pero desidido si Jake na ipanalo siya. Mag-iiwan ito ng mga sulat sa kanyang locker. Magpapadala sa kanya ng mga bulaklak kahit walang okasyon. At mag-aalok pa na ihatid siya pauwi pagkatapos ng klase. Nung una, akala niya ay palakaibigan lang ito. Ngunit habang tumatagal, nagiging romantiko ang mga kilos nito. Napagtanto niyang seryoso ito sa panliligaw sa kanya. Hindi niya maitatanggi na natutuwa siya sa atensyon nito. Ngunit alam din niya na hindi iyon isang bagay na papayag ang kanyang mga magulang. Huminga ito ng malalim. "Naiintindihan ko yun, pero pangako, hindi ako magiging distraction. Gusto lang kitang makilala ng husto. Kahit yun na lang, Shaira." Bumuntong hininga ang dalaga. "Hindi ko alam." Hinawakan ni Jake ang kanyang kamay. "Please, bigyan mo lang ako ng chance. Gustong gusto kita." Napangiti si Shaira. "Okay, pero kailangan nating ilihim. Hindi dapat malaman ng mga magulang ko." Sumilay ang ngiti sa mga labi nito. "Salamat. Siyempre gagawin ko ang lahat para sagutin mo lang ako." Namula ang mukha niya. "Sige,
Subukan natin. Puno ng pananabik ang mukha ni Jake. Kumusta naman? Bukas, kape naman tayo pagkatapos ng klase. Napangiti siya ulit. Sige, ite-text na lang kita kung anong oras ako available. Kita na lang tayo bukas. Mahinang sabi pa nito. Tumango na lang si Shaira. Nagsimula silang mag-date ng palihim. Nag-aalinlangan si Shaira. Alam niyang kailangan niyang magsinungaling, ngunit mapilit si Jake at hindi na niya napigilang ang pagpupursige nito. Pakiramdam ni Shaira, parang may spark sa kanila ng binata. Gayunpaman, hindi niya talaga mapigilang makonsensya. Palaging sumasagi sa isip niya ang mga pangaral ng kanyang mga magulang. Sorry talaga, Jake. Hindi ko kayang suwayin ng magulang ko. Natatakot talaga ako. Mahinang sabi niya sa binata. Ginulo ni Jake ang buhok nito. Shaira naman, pinaasa mo ako. Payag na nga akong lihim lang ako sa buhay mo eh. Bakit ayaw mo pa? Kinagat niyang pang-ibabang labi. Sorry. Napamura ang binata at iniwan siya sa coffee shop. Bumuntong hininga siya. Nasasaktan din naman siya sa ginawa niyang desisyon. Sinabi niya kay Jake na hindi na sila maaaring magpatuloy sa pagkikita. Bakas ang inis sa mukha nito, kaya maiintindihan niya kung hindi na siya nito papansinin. Gayunpaman, sa paglipas ng mga araw, sinubukan pa rin ni Jake na kausapin siya. Alam niyang mahalaga ang kagustuhan ng kanyang mga magulang at ayaw niyang sumalungat sa mga ito. Pero sa loob-loob niya, hindi niya maitatanggi ang nararamdaman niya para kay Jake. Talaga bang gusto mo ko? Diretsong tanong niya sa lalaki. Umiwas ito ng tingin. Hindi ako magpapabalik-balik ng ganito kung hindi kita gusto, Shaira. Tanggapin mo na kasi. Pangako, gagawin ko ang lahat. Hindi ako magiging distraction sa pag-aaral mo. Kung gusto mong ilihim to, gawin natin. Hindi ako magrereklamo. Alam kong may gusto ka rin sa akin. Huwag mo nang pigilan ang sarili mo. Tiningnan niyang mabuti si Jake. Hindi niya pa naman ito lubusang kilala, pero hindi niya naman mapigilang magtiwala. Pakiramdam niya, mabuting lalaki naman ito. Humugot siya ng malalim na hininga. Sige, sinasagot na kita. Talaga? Tayo na? Paninigurado pa nito. Marahan siyang tumango. Muntik na itong sumigaw dahil sa sobrang saya. Nanlaki ang mga mata niya. Mabuti na lang at napigilan niya agad ang binata. Ano ba? Huwag kang maingay. Sabi ko, sekreto lang. Suway ni Shaira dito. Ngiting-ngiting niyakap siya nito. Sobrang saya ko. Girlfriend na kita. Sa wakas. Napangiti na rin siya. Alam niyang tuluyang pagsuway iyon sa mga magulang niya. Pero ayaw niya na talagang mawala ang ganoong pakiramdam. Hindi niya na talaga kayang pakawalan ang damdaming pinaparamdam sa kanya ni Jake. Lumipas ang mga araw, naging tuloy-tuloy ang lihim nilang pagdidate. Sa pagkakataong iyon, boyfriend niya na ang lalaki. Kapag magkasama sila, parang may nagliliparang paru-paro sa kanyang tiyan. At parang ayaw na niyang matapos ang oras kapag hawak nito palagi ang kamay niya. Isang araw, umuwi si Shaira sa bahay. Nagmano siya sa mga magulang niya pero napansin niyang tahimik lamang ang mama niya. Napalunok siya dahil sa sobrang kaba. Ganoon ang kanyang ina kapag may nalalaman. Kaya habang nakaupo si Shaira sa hapagkainan kasama ang kanyang mga magulang, kinakabahang inikot niya sa kanyang tinidor ang pasta sa dinner nila. Naramdaman niya sa kanyang nakatuon ang mga mata ng kanyang mama. Seryoso lang ang mukha nito. Shaira, magsabi ka nga ng totoo? Napalunok naman ang dalaga. Ano po? Ano po, mama? Ang papa niyang nagsalita. Napansin namin, madalas ang mga lakad man itong mga nakaraang araw.
Opo, mas nakakasama ko po ang mga classmates ko po dahil po sa group project. Pero napansin din namin na marami kang natatanggap na tawag at text mula sa isang lalaki. Nabasa ko ang nakaregister na pangalan sa cellphone mo. Si Jake. Kinagat niya ang pang-ibabang labi. Kaibigan ko lang po siya sa school. Groupmate ko din po. Totoo naman iyon. Groupmate niya talaga sa isang subject ang boyfriend niya. Yun nga lang, after class ay kung saan-saan sila pumupunta para lang mag-date. Sigurado ka ba dyan? Hindi pa namin narinig na binanggit mo yung kaibigan na yan. Sabi pa ng papa niya. Naghanap agad siya ng pwedeng sabihin. Kailan lang naman po kami nagsimulang mag-usap. Saka para naman po yun sa school matters. Tumaas ang kilay ng kanyang ina. May hindi ka ba sinasabi sa amin? May secret boyfriend ka ba? Dumaan kaagad ang kaba sa dibdib ni Shaira. Ano po, syempre, hindi po. Wala po akong tinatagong boyfriend sa inyo. Matamang tumingin sa kanyang ama. Gusto lang naming responsable ka at hindi sumusuway sa amin. Ang dami na diyang napariwara dahil ayaw makinig sa mga magulang. Alam mong pinagkakatiwalaan ka namin, pero nag-aalala lang kami sa iyo, Shaira. Marahan siyang tumango. Naiintindihan ko po. Nakahinga si Shaira ng maluwag nang tumigil na ang mga tanong ng kanyang mga magulang. May karapatan namang maghinala ang mga ito. Totoo naman nga kasing may nililihim siya. Basta simula ng araw na yon, palagi siyang tinatanong ng mama niya tungkol sa kanyang mga plano o kung nasaan na siya. Sa sobrang takot niyang malaman ng mga magulang niya, pati oras niya para kay Jake, naaapektuhan. Ano? Maaga ka na namang uuwi? Ano ba naman, Shaira? Minsan na nga lang natin masolong isa't isa at magkaroon ng sabay na libreng oras. Naiinis na wika ni Jake. Hinawakan niya ito sa braso. Please, intindihin mo naman ako. Naghihinala na sina mama at papa. Kapag nalaman nilang tungkol sa atin, baka mas lalong hindi tayo makapagkita. Umiwas ng tingin sa kanyang lalaki. Boyfriend mo ko, pero kinakahiya mo ko. Umiling agad si Shaira. Hindi kita kinakahiya. Please, intindihin mo naman ang sitwasyon natin. Huminga ng malalim si Jake at niyakap siya ng mahigpit. Anniversary na natin next week. Kailangan mong bumawi sa akin. Pangako, babawi ako sa'yo. Saad niya rito. Pinatakan nito ng magaang halik ang mga labi niya. Hinaplos niya naman ang mukha nito. Mahal niya ang lalaki, kaya ayaw niyang maramdaman itong parang kinakahiya niya ito. Pagkatapos ng pag-uusap nilang iyon, naglaylaw muna sila ni Jake sa pagkikita. Nang maramdaman niyang humuhupa ng paghihinala ng mga magulang niya, sa kanya binigay ang lahat ng oras niya para sa kanyang boyfriend. First anniversary nila, kaya gumawa ng paraan si Shaira para makasama ito. Sinabi niyang may research ang group nila sa Palawan, pero ang totoo talaga, silang dalawa lang ni Jake ang magkasama para i-celebrate ang relasyon nila. Hindi pa rin ako makapaniwala, 1 taon nang nakalipas simula nang maging tayo. Tuwang-tuwang sabi niya rito. Ngumisi naman ang lalaki. Oo, mahal natin ang isa't isa, kaya tumagal tayo ng ganito. Sumandal siya kay Jake. So, anong plano mo sa anniversary natin bukod sa maligo tayo sa dagat? Hinaplos nito ang mga braso niya, pababa sa kanyang tiyan. Mag-celebrate tayo. Gumawa tayo ng memory na hindi natin makakalimutan. Bumaha ang kuryosidad sa mukha ni Shaira. Anong nasa isip mo? Iniisip kong ilagay na natin ang relasyon natin sa next level. Mahina at nakakaakit na bulong nito sa kanya. Namula ang mukha ni Shaira. Anong ibig mong sabihin? Makahulugang napangiti naman si Jake.
Isang taong anibersaryo nila iyon at ilang linggo na niyang pinaplano ang perpektong gabi. Excited siyang makita kung ano rin ang plano ng boyfriend niya. Pero nang sinabi nitong tapusin nila ang panghuling gabi sa resort sa pamamagitan ng pakikipagtalik, hindi niya maiwasang makaramdam ng matinding pagkabalisa. Mahal ni Shaira si Jake at gusto niya itong pasayahin. Ngunit hindi pa siya handang gawin ang bagay na iyon. Nasa kanya pa rin ang pangaral ng kanyang mga magulang. Nasa isipan niya pa rin ang mga turo sa kanya sa simbahan. Labis ang kaba sa dibdib ni Shaira. Hindi ko alam. Mahal kita. Pero hindi pa ako sigurado kung handa na ba ako para dun, Jake. Naiintindihan ko at ayokong i-pressure ka sa kahit na ano. Naisip ko lang namang special way yun para i-celebrate ang pagmamahal natin sa isa't isa. Hindi lang naman iyon ang unang beses na inaaya siya ni Jake na gawin iyon. Naging pisikal ang relasyon nila pero hindi umabot sa ganoong punto. Sa kabila ng patuloy na paghiling at pag-take advantage ng lalaki, laging nakakagawa si Shaira ng paraan para maiwasan ang pakikipagtalik. Pero ng mga oras na yon, pakiramdam niya ay naging makasarili siya. Nag-isip sandali si Shaira. Alam mo, sige gawin na natin. Nagtitiwala ako sa'yo at sa'yo ko lang ibibigay ang sarili ko. Mahal kita, Jake. Nakonsensya si Shaira at gustong bumawi sa nobyo niya. Sa wakas ay pumayag siya na makipagtalik kay Jake. Ngunit habang ginagawa nila iyon, hindi maalis ni Shaira ang pakiramdam ng guilt sa kanyang sarili. Iniisip niya ang kanyang mga pinapahalagahan na posibleng humantong sa sunod-sunod na mga hindi inaasahang kahihinatnan. Patuloy siyang hinalikan ni Jake. Ipinapangako kong gagawin ko itong special at komportable para sa'yo. Huwag kang mag-alala. Pinilit na ngumiti ni Shaira. Happy anniversary, mahal ko. Gumuhit din ang ngiti sa mga labi nito. Happy anniversary, Shaira. Palaging sumusunod si Shaira sa rules ng kanyang mga magulang. Pero pagdating sa kanyang boyfriend, hindi niya napigilan ang paglabag sa mga patakaran. Mahigpit ang mga ito sa no sex before marriage policy. Ngunit hindi niya napigilan ang mayroon sa pagitan nila ng kanyang kasintahan. Nang gabing iyon, sumuko sila sa kanilang mga pagnanasa at ibinigay ang sarili sa isa't isa. Subalit, ang hindi alam ni Shaira, iyon pala ang magiging mitya ng kamalasan niya sa buhay. Ang mapusok na desisyong iyon ang magdadala sa kanya sa pagkasira ng kanyang iniingatang pagkatao. Pagkatapos ng nangyari sa kanila ni Jake, madali na sa kanya palaging ibigay sa lalaki ang kanyang katawan. Sign din naman kasi iyon ng pagmamahal niya. Bukod doon, gumagamit din ito ng proteksyon, kaya kampante siyang hindi siya mabubuntis. Yun nga lang, habang tumatagal, mas lalo siyang binabagabag ng sariling konsensya. Nasa kanya pa rin ang takot na baka malaman ng kanyang pamilya. Siguradong magagalit ang mga magulang niya. Hindi siya ganoong pinalaki ng mga ito. Pero para kay Jake, sumuway siya. Hi Ma'am Lucy, kamusta na kayo ng pamilya ninyo? Tanong ng pastora sa nanay niya. Ngumiti ang kanyang ina. Ayos lang po kami. Salamat po sa pagtatanong. Kayo po, pastora. Sumagot naman ito. Maayos naman kaming lahat. Salamat sa Diyos. Lumalaking maganda tong anak mong si Shaira. Palagi ko siyang nakikitang masunurin at mahinhin. Tiyak na ipinagmamalaki mo siya. Napangiti naman ang mama niya. Salamat po, pastora. Opo, proud na proud nga po ako sa kanya. Palagi siyang napakabuting anak. Palaging sumusunod sa aming mga turo at magalang din sa amin ni Jonard. Hindi madaling makahanap ng mga kabataan ngayon na may ganyang kalakas na pagpapahalaga katulad ni Shaira. Malaki ang nagawa ninyong mag-asawa sa pagpapalaki sa kanya. Sabi pa ng pastora patungkol sa kanya. Hinawakan ng mama niyang braso niya.
Salamat po. Naniniwala po ako na mahalagang itanim ang mga pagpapahalagang iyon sa ating mga anak mula sa murang edad. Tumango naman ito at tumingin sa kanya. At narinig ko rin na napakahusay mo rin pala sa pag-aaral. Tipid na ngumiti si Shaira. Opo. Patuloy na nag-usap ang kanyang ina at ang pastora. Habang isipan ni Shaira ay naliligaw sa ibang ideya. Hindi niya napigilang isipin si Jake at ang mga ginagawa nila ng lalaki. Hindi niya maiwasang makaramdam ng pagkakasala dahil sa hindi niya lubos na katapatan sa kanyang mga magulang. Nagawa pa siya nitong ipagmalaki sa ibang tao. Ang mama ni Shaira ang cheerleader niya sa buhay. Ipinagmamalaki siya nito palagi. Lagi nitong ibinibida sa lahat ang hindi natitinag na pagsunod, kahinhinan at debosyon niya sa Diyos. Pero binigo niya ito. Nagsinungaling na siya, sinuway pa niya ito. Pakiramdam niya, iyon ang pinakamalaking pagkakamaling nagawa niya sa sarili at sa mga magulang niya. Hindi alam ng kanyang ina na naglilihim siya na mayroon na siyang boyfriend. Si Jake ang isang taong humamon sa kanyang mga paniniwala at nagbukas ng kanyang mga mata sa isang mundong lampas sa hangganan ng kung papaano siya pinalaki. Habang nagpupumilit si Shaira na hanapin ang tamang landas para sa kanyang nararamdaman, dapat na siyang magpasya. Hindi niya na alam kung bakit kailangan pang hindi maging ayon ang kanyang bagong pag-ibig at ang kanyang katapatan sa kanyang pamilya. Kailangan niyang pumili kung patuloy na mamumuhay sa isang kasinungalingan o ipagsasapalaran ng lahat upang maging totoo sa kanyang sarili. Lumipas ang mga araw, dala-dala niya iyon palagi sa puso't isip niya. Ang bigat ng pakiramdam sa dibdib ni Shaira. Pero mas lalo siyang mamomroblema sa natuklasan niya tungkol kay Jake. Paano mo nagawa sa akin to? Nagtiwala ako sa'yo. Minahal kita, Jake. Humahagulgol na sigaw niya sa lalaki. Nagkamali ako. Hindi ko sinasadyang saktan ka. Paliwanag pa nito. Bumaha ang galit sa dibdib ni Shaira. Nagkamali? Talaga? Hindi pagkakamali ang pagpili mong sumiping sa ibang babae. Ginusto mo to. Sabay silang dumaan sa mga ups and downs na magkasama. Akala niya ito ang magiging una at huling lalaki sa kanyang buhay. Gayunpaman, parang gumuho ang mundo niya nang mahuli ang boyfriend niyang niloloko lang pala siya. Winasak ang puso ni Shaira. Trinaidor siya ng lalaking mahal niya. Hindi siya makapaniwalang gagawa ng ganoon ang taong pinagkatiwalaan niya ng buong buo. Nagmamakaawang hinawakan ni Jake ang kanyang kamay. Please, alam kong nagkamali ako. Pero mahal kita. Ayusin natin to. Umiling si Shaira. Hindi! Hindi ko na kayang makasama ang taong walang respeto sa relasyon natin. Hindi ko deserve ang ginawa mo sa akin. Binigay ko sa'yo lahat. Gagawin ko lahat para makabawi sa'yo. Hindi ko na uulitin. Pangako. Nagmamakaawang sabi pa ng lalaki. Ngunit matigas si Shaira. Minahal niya si Jake ngunit hindi niya maaaring baliwalain ang katotohanang sinira nito ang tiwala niya. Gusto niyang tapusin ang relasyon nila pero ayaw ni Jake na siya'y pakawalan. Nangako itong gagawin ng lahat para makabawi sa kanya. Nakiusap itong bigyan niya ng isa pang pagkakataon. Huli na para dyan. Hindi na kita mapagkakatiwalaan. Mariing sabi niya rito. Bakas ang pagmamakaawa sa mukha ng binata. Huwag mo naman akong iwan. Magbabago ako. Gagawin ko ang lahat para magkaayos tayo. Hindi niya na kayang magtiwala pa kay Jake. Hindi niya nais tapusin ang relasyon nila ng ganoon lang. Pero mas lalong hindi niya gustong manatili sa isang relasyon kung saan palagi siyang nagdududa sa katapatan ng nobyo niya. Bumuntong hininga si Shaira. Maghiwalay na tayo. Huwag namang ganito. Huwag mong gawin to sa akin. Hindi ko maisip ang buhay ko na wala ka.
Garalgal ang boses na sabi ni Jake. Tumulo ang mga luha ni Shaira. Sana, inisip mo yan bago mo ako lokohin ng ganito. Kailangan kong gawin ang makakabuti para sa akin. At sa ngayon, gusto kong maghiwalay na tayo. Tinalikuran niyang lalaki. Hindi na siya magpapakatanga kay Jake. Sakalang napagtanto ni Shaira na maling-mali ang ginawa niyang pagsuway sa mga bilin at utos ng kanyang mga magulang. Lumipas ang mga araw, patuloy pa rin ang pagsusuyo na ginagawa sa kanya ni Jake. Palagi itong humihingi ng sorry sa kanya. Palagi rin itong nagmamakaawang makipagbalikan sa kanya. Gayunpaman, pagkatapos ng ilang mga pagtatangka ng lalaki, napagtanto ni Shaira na hindi niya na mapagkakatiwalaan pa si Jake. Alam niya na kung sila'y magkakabalikan, palagi lang siyang mapupuno ng pagdududa at kawalan ng kapanatagan. Sa kabila ng kanyang malinaw na paninindigan, si Jake ay patuloy na nagmamakaawa at nagsusumamo sa kanyang magkabalikan sila. Nangako itong magbabago, aayusin ang mga bagay-bagay at hindi na siya sasaktan. Pero tapos na si Shaira sa drama at sakit na idinulot nito sa kanyang puso. Gusto niyang mag-move on at maging masaya sa buhay niya na wala ang lalaki. Samantala, ang pagmamakaawa ni Jake ay nauwi sa galit at pagkabigo. Tigilan mo na to. Hindi ka ba napapagod? Hindi na kita mapapatawad. Ayoko na. Hinding-hindi na ako magpapaloko sa'yo. Mahinahong sabi ni Shaira habang inaayos ang mga gamit niya sa bag. Isang pagkakamali lang yun. Bakit ang tigas ng puso mo? Minahal mo ba talaga ako? Punong-puno ng hinanakit na tanong ni Jake sa kanya. Nangilid ang mga luha ni Shaira. Oo, sa tingin mo ba, ibibigay ko ang sarili ko sa'yo? Mag-isip ka nga. Kaya nga ang hirap sa aking patawarin ka kasi akala ko, mahal mo ko. Mandoloko ka rin pala. Shaira, umalis ka na. Nakakadiri ka. Mariing sambit niya rito. Umigting ang panga nito. Ilang beses na akong napahiya para lang balikan mo. Pagsisisihan mo to. Ibang klase ka talaga. Tumulo ang mga luha niya nang iwan siya ni Jake sa bakanteng classroom. Alam ni Shaira na ginawa niyang tamang desisyon. Nanahimik na muli ang lalaki. Hindi na siya kinulit nito. Kapag nagkikita sila sa campus, palaging masama ang tingin nito sa kanya. Nakakahinga lang siya ng maluwag kapag nawawala na ito sa paningin niya. Hindi niya maintindihan ang sarili. Iba ang kabang nararamdaman niya at hindi niya alam kung para saan iyon. Pero nasagot lang iyon sa hindi niya inasahang pagkakataon. Nasa simbahan si Shaira, katatapos lamang ng pagsamba ng araw na iyon. Pero may kakaiba. Para siyang hinuhubaran ng tingin ng mga tao sa paligid niya. Tila pinagmamasdan siya ng mga may kasamang panghuhusga. Ilang sandali pa, may lumapit sa kanyang isang churchmate. Nakita mo na ba yung video? Kumunot ang noo ni Shaira. Anong video? May skandal ka. May malicious na skandal ka at viral na sa social media. Nag-aalalang bulong nito sa kanya. Pinakita nito ang cellphone. Parang may sumabog sa mukha ni Shaira nang makita ang video. Siya iyon. Hubot-hubad habang nakapatong kay Jake at kitang-kita ang makamundong mukha. Ni minsan, hindi niya alam na kinuhaan siya ng video habang ginagawa nila iyon ng dati niyang boyfriend. Dahil kung alam niya lang, hindi siya papayag na makuna ng ganoon. Hindi lang siya basta na bastos sa video na iyon, hinayaan pa ni Jake na kumalat at makita ng lahat. Hindi pwede to. Paano to kumalat? Bakit may ganitong video? Garalgal ang boses na tanong niya. Umiling ang churchmate niya. Hindi ko rin alam pero pinag-uusapan ng lahat. Parang bumagsak ang puso niya. Anong gagawin ko? Nakausap mo na bang mga magulang mo? Nag-aalalang tanong nito sa kanya.
Namuo ang luha ni Shaira. Hindi ko alam kung paano ko sila haharapin. Nagtiwala sila sa akin at ngayon, nilagay nito ang kamay sa balikat niya. Maaaring madisappoint sila pero mahal ka nila. Maiintindihan nila to. Napailing si Shaira. Sa tingin ko, hindi. Sinuway ko sila. Kung nakinig lang sana ako, hindi sana mangyayari to. Hindi ko alam kung paano ko sila haharapin. Nasa loob sila. Baka malaman na rin nila. Bilang isang debotong miyembro sa simbahan, si Shaira ay palaging kilala sa kanyang kabaitan at dedikasyon sa paglilingkod sa iba. Gayunpaman, iba ang tingin ng mga kasama niya pagpasok niya sa loob. Alam niyang tumatakbo sa isip ng mga ito. Bumulong ang isang tao sa loob. Maniniwala ka ba sa ginawa niya? At talagang nagpakita pa rito. Umiling naman ang kasama nito. Sobrang kahihiyan ang dinulot sa mga magulang. Wala siyang respeto sa sarili at sa simbahang ito. Naging totoo ang pinakamasamang bangungot ni Shaira. Ang kanyang skandal ay nasa internet. Kinakabahan siya tuwing may lalapit sa kanyang mga magulang. Ilang sandali pa, may pinakita ang babae sa cellphone nito. Napapikit siya kasabay ng pagtulo ng mga luha. Sa pagmulat niya, isang malakas na sampal ang natanggap niya. Narinig niya ang singhap ng mga tao. Sino ba namang hindi magugulat na ang kalmado at mabait niyang ina bigla na lang sasampalin ng anak dahil sa sobrang galit. "Umuwi na tayo!" Mariing sigaw ng kanyang ina. Hindi na maawat ang kaba sa dibdib ni Shaira. Nasa biyahe pa lang, nakakabingi ang katahimikan ng mga magulang niya. "Kalat na sa social media ang skandal mo, Shaira. At sino ang lalaking yon?" Sigaw ng mama niya. Napalunok siya. "Mama, sorry. Ex-boyfriend ko po si Jake. Sorry po, tinago ko sa inyo." Galit na galit ang kanyang ama. "Bakit mo ginawa yun? Hindi ka nakinig sa mga bilin namin ng mama mo. Ano? Paano to nangyari? Hindi ako makapaniwalang magagawa mo to, Shaira." "Sorry po." Tumulo ang mga luha niya. Hinampas ng mama niyang balikat niya. "Paano ka naging pabaya? Alam mo ba kung gaano ito labis na kasiraan sa pamilya natin? Pinalaki ka namin ng maayos. Tapos ito lang ang igaganti mo?" Mas lalang tumulo ang mga luha ni Shaira. "Sorry po. Pasensya na. Nagkamali po ako. Hindi ko po kayo gustong bigyan ng kahihiyan." Habang nakaupo sa sofa, tumibok ang kanyang puso sa takot at kahihiyan. Hindi siya makapaniwala sa balitang kalalabas lang ng kanyang skandal. Nasa internet at patuloy na naging viral. Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang gawin. "Idedemanda natin kung sino ang nagpakalat niyan. Anong pangalan ng lalaking yan?" Pasigaw na tanong ng kanyang ama. "Jake po." Iyon din ang gustong gawin ni Shaira. Kung ano man ang natitira pang pagmamahal niya para kay Jake, tuluyan ang nawala iyon. Puro galit ang nararamdaman niya para sa lalaking akala niya ay rumespeto sa kanya. Naramdaman niya ang titig ng kanyang mga magulang. Nag-aapoy sa kanyang balat ang pagkabigo at galit ng mga ito. At sa simbahan kanina, habang lumilingon siya sa iba pang mga nagsisimba ay kitang-kita niya ang panghuhusga sa mga mata ng mga ito. Papaano niya haharapin ang iskandalo na iyon sa lugar kung saan siya dapat na makahanap ng kapayapaan at kapatawaran? Papaano niya magagawang tubusin ang sarili sa mata ng kanyang pamilya at simbahan? Sinapo ng mama niyang ulo nito. "Nakita niyo ba ang lahat ng titig na nakukuha niya kanina? Nakakahiya." Napailing naman ang kanyang ama. "Hindi ito maganda. Hindi maganda sa lahat. Nadungisan ng anak natin. Pati tayo damay na." Yumuko si Shaira. Sobrang hiyang-hiya siya sa sarili niya at sa mga magulang niya.
Kung may magagawa lang sana ang pag-iyak niya para matanggal sa isip ng mga tao ang napanood ng mga itong video ay hindi na siya titigil. Pero alam niyang imposible iyon. Galit na galit ang tatay niya. Nakakagalit ang ginawa mo, Shaira. Pero walang karapatang husgahan ka ng mga taong yon. Hindi nila alam ang buong kwento. Bumuntong hininga siya. Pero wala po silang pakialam sa katotohanan. Nakikita lang nilang iskandalo at binansagan ako bilang malanding babae. Sorry po. Humagulgol ang kanyang ina. Anak, ano bang nangyayari sa'yo? Hindi ka namin pinalaki ng ganito. Lumapit ang kanyang ama sa kanya. Hayaan mo na silang mag-usap. Alam mo kung sino ka at iyon ang mahalaga. Pinunasan ng mama niya ang mga luha. Hindi lang ako makapaniwala sa nangyayaring ito. Sa simbahan nga, iba ang tingin sa kanya. Paano pa kaya ang ibang taong nakapanood din ng video na yon? Alam ni Shaira na kahit galit ang mga magulang niya, nasa tabi niya pa rin ang mga ito para protektahan siya. Gayunpaman, alam niya rin na hindi kakayanin ng mga ito ang kahihiyang dadalhin niya. At hindi niya alam kung kailan siya magiging handa roon. Matapos ang ilang buwan na pagsisikap na mag-move on mula sa kanyang nakakalaso na relasyon sa kanyang dating kasintahan, hindi naman inaasahan ni Shaira na magagawa iyon ni Jake. Dahil sa pakiramdam na napahiya at na-violate, agad na hinarap niya ang dating nobyo tungkol sa video. Sinuntok niya sa dibdib ng paulit-ulit si Jake. Paano mo nagawa sa akin to? Paano mo nasira ng ganito ang pagkatao ko? Nasa mukha nito ang pagsusumamo. Hindi ko sinasadya. Hindi ko inisip na ito ang kahihinatnan. Tumulo ang mga luha niya. Anong tingin mo? Okay lang na patagong i-record ang ginagawa natin? Doon pa lang may intention ka ng masama sa akin. Akala ko kahit papano naging totoo ka sa relasyon natin. Sa galit at pagnanais para sa hustisya, gusto ni Shaira na alamin kung papaano na-leak ang video at kung sino ang may pananagutan. Ngunit habang mas malalim ang kanyang pagsisiyasat sa iskandalo, natuklasan niya ang isang kasinungalingan, pagkakanulo at pagmamanipula na hindi niya akalain. Bakas ang pagsisisi sa mukha ni Jake. Lasing ako. Sabi nila, igaganti raw nila ako dahil ayaw mo na sa akin. Naiwan kong bukas ang cellphone ko para sa akin lang ang videos na yun eh. Hindi ko naman alam na ikakalat nila yun ng ganun. Hindi ko rin gusto ang nangyari, Shaira. Sorry talaga. Hindi excuse yan. Hindi mo narespeto ang privacy ko at pinahiya mo pa ako. Alam mo ba kung gaano karaming tao ang nakakita ng video na yun? Alam mo ba ang galit ng mga magulang ko nang mapanood yun? Alam mo naman ang sitwasyon ko sa buhay. Pero hindi ka naging maingat. Umiiyak na sigaw niya sa lalaki. Tumulo ang luha ni Jake. Sorry. Hindi ko akalaing sasabog ng ganito. Pwede bang kalimutan na lang natin to at magpatuloy? Lilipas naman siguro ang lahat, Shaira. Hindi siya makapaniwalang tumingin sa lalaki. Kalimutan? Paano ko makakalimutan ng isang bagay na sumira sa reputasyon ko at ginawa akong katatawanan? Paano ka naging makasarili ng ganyan? Hindi pwede. Nilabag mo ako sa pinakamasamang paraan. Pinagkatiwalaan kita pero pinagtaksilan mo lang ako. Gusto siyang hawakan ni Jake pero hindi niya pinahintulutan iyon. Alam ko at pasensya na. Gagawin ko ang lahat para maitama to. Gusto siyang hawakan ni Jake pero hindi niya pinahintulutan iyon. Alam ko at pasensya na. Gagawin ko ang lahat para maitama to. Huli na para dyan. Hindi na kita mapagkakatiwalaan ulit. Hindi na kita gustong makita o makausap kahit kailan. Idedemanda ka ng mga magulang ko. Bulyaw niya dito. Shaira, wag naman ganito. Wag mong sabihin yan. Mahal pa rin kita. Puno ng pagsusumamong sabi ni Jake. Mapakla siyang tumawa. Mahal? Yan bang tawag mo dito?
Hindi mo mahal ang isang tao kung kaya mong pagtaksilan at sirain ang pagkatao. Habang nakikipaglaban siya na linisin ang kanyang pangalan at panagutin si Jake, napagtanto ni Shaira na hindi lang yun tungkol sa isang skandal, ngunit tungkol sa pagbawi sa kanyang nasirang dignidad at pagkatao. Mabuti sana kung si Shaira lang ang nakakatanggap ng panghuhusga, pero tama ang nanay niya. Hindi man ipahalata ng mga magulang niya, alam niyang nasasaktan ang mga ito sa kanya. Matapos mag-viral ang video, daig pang hinahabol ng komunidad nila ang kanilang pamilya. Para bang siya lang ang babaeng makasalanan doon. Kahit anong proteksyon at pagtatanggol ang ibigay ng kanyang mga magulang, hindi iyon kayanin. Patuloy pa rin natitibag ang kalooban niya. Hindi niya alam kung malalagpasan niya ba ang bagyong iyon sa kanyang buhay. Hindi ako makapaniwala na nangyayari ito. Papaano naging viral ang video ng anak mo? Tanong ng pastora sa kanyang nanay. Napailing naman ito. Hindi ko rin po alam, ngunit nakakuha na kami lahat ng uri ng panghuhusga dahil sa nangyari kay Shaira, pastora. Huminga ng malalim ang kanyang papa. Pakiramdam ko, lahat ay nakatingin sa amin at iniisip na kami ay masamang magulang. Hinawakan ng pastora ang kamay ng kanyang ina. Hindi niyo kasalanan. Pinalaki ninyo si Shaira ng maayos sa abot ng inyong makakaya. Pero bakit ang bilis manghusga ng mga tao? Puno ng hinanakit na tanong ng kanyang ina. Huminga naman ng malalim ang kanyang papa. Kailangan nating manatiling matatag at suportahan ang ating anak. Sa ating lahat, si Shaira ang labis ang pinagdaraanan. Tumulo na naman ang luha ng kanyang mama. Kung pwede lang akong bumalik sa nakaraan, pipigilan ko ang lahat ng to. Niyakap ng pastora ang kanyang ina. Hindi natin mababago ang nakaraan, pero matutulungan natin si Shaira na magpatuloy at matuto mula sa karanasang ito. At sisiguraduhin nating alam ni Shaira na mahal at sinusuportahan natin siya anuman ang mangyari. Hindi tayo pwedeng paghinaan ng loob. Malalampasan natin ito bilang isang pamilya, Lucy. Mahinang usal naman ang tatay niya. Kahit saan siya pumunta, sa school, sa bahay at sa simbahan, hindi tatantanan si Shaira ng mga panghuhusga. Sirang-sira ng imahe niya sa lugar nila. Pero mas nag-aalala siya sa kanyang mga magulang. Alam niyang nagdudulot iyon ng stress sa mga ito. Matapos ang isang taon ng patuloy na pagpapahiya sa kanyang mga magulang, gumawa siya ng malaking desisyon. Sa kanyang ligaw na pag-uugali at walang ingat na mga ginawa noon, aalis na siya sa bahay at magsisimula ng isang bagong buhay. Sa mabigat na puso, nag-impake siya ng kanyang mga gamit. Lumabas siya ng pinto at iniisip kung makikita niya pa bang mga magulang na iiwan niya. Gusto niyang tahakin ang hamon ng pamumuhay ng mag-isa para hindi na madamay ang mga ito. Napagtanto ni Shaira ang tunay na lawak ng pinsalang na idulot niya sa kanyang pamilya. Maayos man ang relasyon nila sa mga ito, hindi niya kayang makitang nahihirapan ang mga magulang niya dahil sa kanyang pagkakamali. Habang sakay ng eroplano papuntang Siargao, hindi niya napigilan ang pagluha. Umalis siya ng walang paalam. Kaunti lang din ang ipon niya pero naglakas loob siyang umalis sa lugar na iyon. Paulit-ulit na tumanim sa kanyang isip ang mga salitang isinulat niya sa letter na iniwan niya sa mga ito. Mahal kong mama at papa, sumulat po ako para magpaalam at humingi ng tawad sa lahat ng sakit at kahihiyan na naidulot ko po sa inyo. Alam ko pong ang aking mga aksyon ay nagdulot ng kahihiyan at pagkabigo sa pamilya natin at dahil doon, tunay po akong nagsisisi. Alam ko pong hindi po ako ang inaasam ninyong anak. Nakagawa po ako ng mga pagkakamali at mga maling pagpili na labis kayong nasaktan. Nagsinungaling, sumuway at nagrebelde po ako sa rules at kagustuhan po ninyo. Nagdulot po ako sa inyo ng mga gabing walang tulog at walang katapusang pag-aalala. Ibinigay ninyo po ang pagmamahal at sakripisyo nyo sa akin. Kaya hiyang-hiya po ako at nagsisisi. Alam ko pong naging pabigat po ako sa inyong dalawa, lalo na sa mahihirap na panahon na ito.
Nakita ko po ang sakit sa inyong mga mata at sakit sa inyong mga puso sa tuwing binibigo ko po kayo. Sorry po, dahil hindi po ako ang anak na nararapat sa inyo, dahil hindi nyo po ako pwedeng maipagmalaki. Hanggat gusto ko pong mangako na baguhin at itama ang mga bagay, alam ko pong mas malakas ang salita laban po sa pamilya natin. Masyado po akong nagdulot ng pinsala po sa buhay po ninyo. Sana malaman niyo po na ang pag-alis ko ay hindi isang maling desisyon para sa akin. Matagal ko po itong pinag-isipan at naniniwala ako na para po ito sa ikabubuti ng lahat. Gusto ko pong magpasalamat sa lahat ng ginawa ninyo para sa akin. Salamat po sa inyong walang pasubali na pagmamahal, kahit na hindi po ako karapat-dapat. Salamat sa lahat ng sakripisyo na ginawa niyo po para sa akin. Nagpapasalamat po ako sa lahat ng magagandang alaala na pinagsamahan po natin. Palagi ko pong iingatan sa aking puso ang mga ito. Patawarin niyo po sana ako sa lahat ng sakit na naidulot ko po sa inyo. Hindi ko po alam kung napatawad niyo na po ako. Sorry po talaga sa lahat ng kahihiyan na dinala ko po sa ating pamilya. Lagi ko po kayong mamahalin pareho at hinding-hindi ko makakalimutan ang mga aral na itinuro niyo po sa akin. Ingatan niyo po sana ang inyong mga sarili at huwag po sana kayong mag-alala tungkol sa akin. Susubukan ko pong ayusin ang mga bagay at hanapin ang aking paraan para maramdaman ko po ulit ang buhay ko. Sana balang araw, sa muli po nating pagkikita, humupa na po ang lahat ng pagkakamali ko at magawa nyo na po ulit akong maipagmalaki sa iba. Paalam, Mama at Papa. Lagi ko po kayong mamahalin. Nagmamahal, Shaira. Nang makarating sa Siargao, akala niya ay makakapagsimula na siya ng bagong buhay. May tirahan siya at namasukan sa isang resort doon. Hindi alam ng mga tao doon ang tungkol sa video niya na nag-viral. Pero talagang may magpapaalala sa kanya ng kanyang nakaraan. Teka, ikaw yung nasa skandal nung nakaraang taon, di ba? Puna sa kanya ng isang lasing na turistang nakasalubong niya. Lalagpasan na sana ni Shaira ang lalaki, pero hinawakan nito ang kanyang braso. Bitiwan niyo po ako, sir. Kinakausap pa kita eh. Ano bang pinag-iinarte mo? Hanep na katawan yan. Ang ganda. Tamang-tama. Naghahanap ako ng babae ngayon. Pwede ka ba? Malisyosong tanong sa kanya ng turista. Hindi po, sir. Bitiwan niyo po ako. Hindi po ako ganyang klase ng babae. May trabaho pa po ako. Kinakabahang sabi niya rito. Ngumisi naman ang lalaki. Pakipot ka pa. Nakita ko naman yung katawan mo. Halika na. Promise, mag-i-enjoy ka. Sir, bitiwan niyo po ako. Sigaw niya rito. Akala niya ay mahihila na siya. Mabuti na lang, may nagligtas sa kanyang lalaki. Sinuntok nito ang lasing na ng basto sa kanya. Hinila nito ang kamay niya at tumakbo sila para makalayo. Hingal na hingal silang pareho ng tumigil. Ayos ka lang? Tanong sa kanya ng lalaki. Tumango si Shaira. Salamat ha. Mahinang tumawa ang lalaki. Okay lang yun. Hindi naman talaga binabastos ang kahit na sino. Huminga siya ng malalim. Pero parang binigyan niya ng pahintulot ang mga taong bastusin siya. Sa mga nakapanood ng skandal niya, para sa mga ito, malandi siyang babae. Kaya nang matapos ang shift niya at makauwi, hindi niya na naman mapigilang dibdibin iyon. Magdamag na naman siyang umiiyak, ni hindi niya nagawang pumasok sa trabaho kinabukasan. Namalayan na lang ni Shaira na nakatayo siya sa gilid ng bangin. Nakatingin sa walang katapusang kalawakan ng dagat sa ibaba. Nananabik siya sa kapayapaang idudulot ng kamatayan upang tuluyang makatakas sa patuloy na kadilimang lumalamon sa kanya. Ngunit nang akmang gagawin niya ng huling hakbang, isang kamay na naman ang humawak sa kanyang pulso at hinila siya pabalik. Ang lalaki rin ang estrangherong nagligtas sa kanya mula sa nang bastos kagabi. Tumingin ito sa mga mata niya at alam niyang nakita nito ang sakit at kawalan ng pag-asa. Sa higpit ng hawak nito sa kanya, alam niyang hindi siya nito basta-bastang pakakawalan.
Hindi napigilan ni Shaira ang humikbi. Bakit mo ko niligtas? Gusto ko nang tapusin ang lahat. Mas hinila siya nito. Dahil walang sino man ang karapat-dapat na mamatay ng mag-isa. Lalo na sa hindi pamamagitan ng sarili mong mga kamay. Napailing si Shaira. Wala namang may pakialam. Lahat sila, hinuhusgahan ako. Kung tingnan nila ako parang ang dumi-dumi ko. Mahigpit siyang niyakap nito. May pakialam ako. And I'm sure, may iba ding nagmamalasakit sa'yo. Hindi solusyon ang patayin ng sarili mo. Mas lalo siyang napaiyak. Pero, sobra na. Hindi ko na kaya. Hinaplos nito ang buhok niya. Alam kong mahirap, pero hindi sagot ang lunurin mo ang sarili mo. Palaging may paraan upang makahanap ng kapayapaan at kaligayahan. Hindi ka hahayaan ng Diyos sa isang problemang walang solusyon. Dinala si Shaira ng lalaki sa dalampasigan at pinaupo. Nalaman niyang Julius ang pangalan nito. Hinayaan siya nitong umiyak at ilabas ang lahat ng sakit. Nakinig ito sa kanyang kwento at ibinahagi ang kanyang sariling mga problema. Gayunpaman, dahan-dahan, ngunit tiyak na ipinakita ni Julius sa kanya na may pag-asa pa. Ipinaalala nito sa kanya na may mga taong nagmamalasakit, na hindi siya nag-iisa sa kanyang laban at may Diyos pang gumagabay sa kanya. Sa paglubog ng araw, napagtanto ni Shaira na ayaw niyang mamatay. Nais niyang mabuhay, lumaban, makahanap ng kaligayahan at layunin sa buhay. Kailangan niyang maging maayos muli para sa mga magulang niya at para sa sarili. Mula sa araw na yon, naging magkaibigan sina Shaira at Julius. Nagkaroon siya ng bagong pag-asa at lakas. Alam niyang mahaba pa ang tatahakin niya, ngunit alam niya din na hindi siya nag-iisa. Lalaban siya para sa mga taong mahal niya. Lumipas ang mga araw at buwan, sinikap niyang magkaroon ng panibagong buhay. Gusto niyang bumalik sa pananampalataya niya sa Diyos. Gusto niya muling magtiwala sa plano nito para sa kanya. Mabuti na lang, malapit din sa Diyos si Julius. Parang ito ang naging buddy niya sa lahat. Kapag day off niya, dinadala siya nito sa church. Sa lugar na iyon, nilalabas niya ang lahat ng hinanakit, galit at lungkot. At kapag gumaan ang kalooban niya, saka siya humihiling, pinagdarasal ang mga taong mahal niya. Ikaw di mo sinasabi sa amin. Malapit pala kayo nitong may-ari ng resort? Sabi ng katrabaho niya pagkalabas niya mula sa kwartong nililinisan. Kumunot ang noo ni Shaira. Ha? Hindi nga kami nag-uusap ni Madam Rose. Tumawa ito sa kanya. Hindi naman si Madam Rose ang talagang may-ari nitong resort. Siya lang ang namamahala dito. Pamangkin niya ang may-ari, si Sir Julius. Umawang ang bibig ni Shaira. Hindi niya alam iyon. Akala niya turista lang ang lalaki doon. Pakalat-kalat nga lang ito sa isla at abala sa surfing. Tinatawag niya pa nga ito minsang tambay lang at tinatawanan lang nito. Gusto niyang kutusan ng sarili. Hiyang-hiya siya. Amo niya pala si Julius. Dapat ginagalang niya ito pero nakukuha niya pang asarin. Minsan din kasi binibwisit siya nito sa mga simpleng asaran nila. Sa sobrang kahihiyan na harapin si Julius muli ay sinimulan ni Shaira na iwasan ang lalaki sa lahat ng paraan. Pero napansin agad iyon ni Julius. Bumuntong hininga siya at wala siyang ibang choice kundi kausapin ito. So, kamusta ang weekend mo? Hindi kita nakita sa church. Sobrang busy mo raw. Pero wala naman masyadong turista. Hindi naman peak season. Sabi sa kanya ng lalaki. Busy lang kasi talaga ako. Ikaw, kumusta ka? Napangiti si Julius. Nagbanding lang kasamang pamilya. Hindi tayo nagkita kaya inaasahan kong sa church kita makikita. Bakit wala ka? Iniiwasan mo ba ako? Hindi Tanggi agad ni Shaira. Pinanliitan siya nito ng mga mata. Nagsisinungaling ka. Iniiwasan mo ko. Nararamdaman ko. Bumuntong hininga si Shaira. Tanda ng pagsuko. Medyo nahihiya lang ako. Kumunot naman ang noo ng lalaki. Nahihiya? Bakit naman? Boss kita,
Hindi mo man lang sinabi sa akin. Hindi niya na napigilan ang sarili niya. Natigilan si Julius. Ilang sandali pa, mahina itong tumawa. Gusto siya nitong hawakan pero tinapik niya agad ang kamay nito. Mas lalo lang itong tumawa. Okay, sorry. Wala naman akong intensyong itago sa'yo. Tama ka naman. Mukha lang talaga akong tambay dito sa resort. Naaaliw nitong sabi. Nanlaki ang mga mata niya. Oo, nabigla ako. Ayokong isipin ng mga katrabaho kong sumisip-sip ako sa boss kong mukhang tambay. Mahina na naman itong tumawa. Hindi ko iniisip yan. Alam mo bang sobrang hiya ako? Parang ayaw na kitang makita ulit. Sumimangot naman si Julius. Huwag mong gagawin yan. Akala mo madaling gawin yon? Araw-araw ko pa rin guguluhin ang buhay mo. Magpapapansin ako palagi. Huwag kang mag-alala. Kumilos ka lang ng normal. Isipin mo lang na hindi mo ako boss. Inirapan niya na lang ito bago bumalik sa trabaho. Sa pananatili niya sa Siargao, kahit papaano ay naging maayos ang buhay niya. Nakalimutan niyang skandalong sumira sa kanyang pagkatao. Parang nabuo muli ang durug-durug niyang puso at naging mas matatag siya. Nagdesisyon na rin siyang bumalik sa pag-aaral. Kaunting taon na lang din naman ang kailangan niyang ipasok sa paaralan. Isa pa, gusto niyang bumalik sa mga magulang niyang may nagawa na sa buhay. Para naman masabing may magandang resulta ang paglayo niya. Kaya nang makagraduate, bumiyahe siya pabalik. Nasa eroplano pa lang siya'y kabadong-kabado na siya. Nang makarating siya sa bahay nila, marahan siyang kumatok. Pagbukas pa lang ng pinto, sinalubong na siya ng yakap ng kanyang mga magulang. Pasensya na po. Umiiyak niyang sabi. Alam ko pong umalis ako nang walang paalam at hindi man lang ako tumawag. Hindi ko na rin po kasi talaga maintindihan ang sarili ko. Gulong-gulo na po ako sa gagawin ko sa buhay ko. Hinaplos ng mama niya ang kanyang buhok. Huwag mo na kaming iiwan ulit ha. Naiintindihan ka namin. Salamat at bumalik ka sa amin anak. Haharapin natin ang sama-sama ang problema ha. Mas lalong humigpit ang yakap ni Shaira. Naging selfish po ako at hindi ko inisip kung gaano po kayo masasaktan pareho. Patawarin niyo po ako. Hinalikan ng kanyang ama ang noo niya. Shaira, matagal ka na naming pinatawad. Ito ang tahanan mo. Hindi namin hahayaang makaramdam ka ulit ng pag-iisa. Bumuhos muli ang mga luha niya. Salamat po talaga. Mahal na mahal ko po kayo. Matapos ang mga taon ng paghahanap sa kanyang sariling layunin sa buhay, sinabi niya sa mga magulang niyang nakatapos na siya sa pag-aaral. Itutuloy niya na ang passion niya sa pagiging nurse. Ipinangako ni Shaira sa mga ito na gagamitin niya ang kanyang pinag-aralan para ibalik ang lahat ng sakripisyong ginawa ng mga ito para sa kanya. At ang desisyong iyon ang nagdala sa kanya sa isang paglalakbay ng pagtukla sa sarili at isang mas malalim na pag-unawa sa halaga ng pagsusumikap at determinasyon. Doon siya muling nanirahan. Nakalimutan na rin ng mga tao ang skandal na kumalat tungkol sa kanya. May mga tao pa rin na hinuhusgahan siya pero hindi na siya ganoong kahina para masaktan at tabis na maapektuhan. Alam niyang may Diyos na pinoprotektahan siya at maraming mga taong nagmamahal sa kanya. Kauuwi niya lang galing sa shift nang makita niyang isang sasakyan sa labas ng bahay nila. Bahagya siyang napatalon sa gulat nang makita si Julius sa sala. Kausap nito ang mga magulang niya at may hawak pa itong isang bouquet ng mga puting rosas. Anong ginagawa mo rito? Nauutal niyang tanong. Namula ang mga tenga ni Julius. Aakit sana ako ng ligaw. Kanino? Sa mama ko? Biro niya dito. Sumimangot ang lalaki. Puro ka kalokohan. Siyempre, sa'yo, Shaira. Kaibigan niya ito sa isla. Maayos siyang nagpaalam dito. Hindi naman niya inaasahang susunod pala ito sa kanya. Pero ang mas hindi niya inaasahan, susunod ito sa kanya, dala ang determinasyong ligawan siya.
Hindi niya naman din maipagkakaila sa sariling nahulog ang damdamin niya kay Julius. Sa ilang taon nilang magkasama sa isla, imposibleng hindi niya rin ito magawang mahalin. Ito ang nasa tabi niya noong panahong akala niya ay wala na siyang pag-asa. Ngiting-ngiting lumapit sa kanya ang mama niya at kinuha ang gamit niya. Sige, ako nang bahala rito. Asikasuhin mo na ang manliligaw mo. Nanlaki ang mga mata niya. Mama! Naiwan sila ni Julius sa sala. Nagkatitigan sila pero ilang sandali pa, tumawa silang pareho. Niyakap nilang isa't isa at nagkumustahan. Tinapik niya ang balikat nito. Anong ginagawa mo rito? Bakit ka sumunod? Baliw ka ba? Huminga ito ng malalim. Miss na kita. Mababaliw na nga yata ako sa isla. I-appreciate mo naman ang presence ko. Ilang bundok at dagat ang tinawid ko para sa'yo. Hindi ako babalik ng isla nang hindi tayo nagiging mag-asawa. Nanlaki ang mga mata niya. Para kang sira. Halika nga, tulungan na lang natin ang parents ko na maghanda ng pagkain. Baka pati kagutuman mo sa akin mo pa isisi. Mahina itong tumawa at sumunod sa kanya. Tumabi naman si Shaira sa mama niya. Samantala, nagkwentuhan naman sina Julius at ang papa niya na parang magkumpare lang. Okay lang po sa inyong manligaw sa akin si Julius, mama? Mahinang tanong niya. Ngumiti naman ito. Anak, nasa tamang edad ka na naman. Naabot mo na rin ang pangarap mo. Isa pa, pakiramdam namin mabuting lalaki si Julius, anak. Bihira lang sa mga lalaki ang bibiyahin ng ganito kalayo para manligaw. At sa amin pa talaga dumiretso para sabihing mahal na mahal ka niya. Namula ang mga pisngi ni Shaira. Mas nauna pang malaman ng mga magulang niya ang nararamdaman nito kaysa sabihin muna sa kanya. Masama niyang tinitigan si Julius. Umiwas naman ito ng tingin na para bang hindi nito pinapakinggan ang pinag-uusapan nilang mag-ina. Gayunpaman, unti-unting sumilay ang ngiti sa mga labi ni Shaira. Tama ang mama niya. Mabuting lalaki si Julius. Pakiramdam niya, ito talagang binigay ng Diyos sa kanya. Simula ng mga sandaling iyon, alam niyang hindi na rin siya papayag na uuwi si Julius nang hindi sila mag-asawa. Maraming salamat sa patuloy na panonood sa aking munting channel. Kung nagustuhan mo ang videong ito ay huwag mong kalimutang mag-like and subscribe at pakipindot mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod nating video.